morning. Sa lahat po na nasa online, nasa second service po tayo, 10:30 to 12:30. So, dahil iba naman po ang audience lagi natin, ay nais kong i-echo na rin yung aking isinare kanina about God's faithfulness. Sabihin nga natin, God's faithfulness. And we need to experience God's faithfulness. For the past 1 year, 2021, everybody ay naka-experience ito. Amen? Pwede ba tumaas ang kamay? Nakaranas ng katapatan ng Diyos? Amen. Hallelujah. Ito ay patuloy po natin pinagpapasalamat sa Panginoon na ang lahat ay nakasurvive because God is faithful to you and me. Then today, nais kong tayo ay mag-aral ng Kanyang salita. Ating tingnan at basahin natin ang Genesis chapter 17, verse 1 and 2. God's faithfulness. Alam niyo, one of the best secret to enjoy the Lord best for our lives is because God is faithful. Sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin hindi dahil tayo mabuti. Sinasagot ng Diyos at binibigyan tayo ng proteksyon hindi dahil tayo'y maayos sa Panginoon, kundi dahil ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Lahat kasi hindi tayo nakasunod sa pamantayan ng Panginoon. Lahat. Kahit ako, lahat hindi nakasunod. Pero isang bagay ang ating ipinagpapasalamat dahil ang Diyos nating nakilala ay tapat sa Kanyang pangako. Kaya mananatili na ating ipamumuhayan. Kung tayo ginabayan ng Diyos for 1 year, 2020, in the midst of COVID, ngayon ay higit nating mararanasan ito. The day of restoration, amen, the Lord is doing His part. Ang sabi ng Panginoon sa Philippians, that He who began a good work in you, He will carry it on to completion. Sabihin nga natin, God is working for me. Alam niyo, ang Diyos ay patuloy na gumagawa. In His behalf, in our behalf, He is always there. Okay, please, tayo ay magbasa sa Genesis 17. Let us visit the life of our forefather in faith. No other than Abraham. Ang sabi dito, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk before me and be blameless. In verse 2, ano sabi ng verse 2? Now the earth was formless and empty. Darkness was covered. I will make a covenant between you and me. Verse 2. Ang sabi ng verse 1, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, sabihin nga natin, the Lord appeared to him. In other word, the Lord saying to him, ang Diyos ay nangusap sa kanya. And ang sabi ng Bible, I am God Almighty. Doon pa lamang sinabi ng Panginoon, sa verse 1, I am God Almighty. Sabihin natin, my God is a mighty God. Walang pwedeng ikumpara, hindi pwedeng sukatin ang kapangyarihan ng Diyos. Bagamat ang tao'y may limitasyon, ang Diyos ay wala. Sabi nga ng awit ni Gary Valenciano, ang Diyos ay hindi natutulog. Hindi siya nanghihina. Amen? Tayo may pagkapagod. Pero ang dahilan kung bakit natin dapat lumapit sa Kanya para maranasan natin ang Kanyang katapatan because our God is mighty God. Then another word ang sabi dito, walk before me faithfully and be blameless. Lumakad ka ayon sa aking kalooban, maging tapat ka. In verse 2, yung promise ay ito. Ang sabi ng verse 2 ay confirm my covenant between me and you and will greatly increase your number.
Mamaya atin dadaanan yung ilang few verses. Yan ang Diyos na nakilala natin. Yan ang Diyos na sinasamba mo. Sa tuwing lalapit tayo sa Kanyan, God will always confirming His promises. Na paglabas natin dito, hindi natin alam. Pagsakay natin sa jeep, no? Kaya makita natin, the Lord appeared to Abraham. Yung word na yon is very strong word, the promise. I appear to you. Why? Because Abraham is like us as a human being. Ba't nagpakita? Ba't nangusap? Amen? Pag ba ang isang tao ay makikipag-usap sa iyo, ano dahilan? May espesyal na sasabihin sa iyo. Amen? Amen po ba? Because nais siyang may ituro, may sabihin, kaya siya ay nangungusap. And this morning, the Lord appeared to every one of us. Alam niyo, when I prepared this sermon, firstly, ako ang unang na-minister. Because alam niyo, bilang pastor, ano ang direksyon ng church for the past 1 year, another 1 year, pag walang confirmed word ang Lord, napakahirap. Kailangan natin ito. Kaya sabi ng Bible, to experience God's faithfulness is not the measurement of age. Dahil ang sabi ng Bible, Abraham, 99 years old. Sabi natin, ang pangungusap ng Diyos wala sa edad. Nasa kondisyon ng puso. O sino pinakamatanda dito? Sino pinakamatanda kanina per service? Wala naman si Ate Minya eh. Nasa taas na. Pastora, ilang taong ka na? 64. Pero si Abraham, kinausap pa rin. Pero hindi lang 99 years old siya kinausap. Ang sabi ng maraming Bible scholar, at the age of 60 and 70, the Lord appeared to him. The angel appeared to him and talking to him. Dahil doon sa mga pangako. So dito makikita natin, God is a faithful God. And let us study the Word, the life of Abraham, to explore the reward of following God's voice and the consequence of disobedience. Alam naman natin, di ba, na ang pangako ng Diyos kay Abraham ay magiging ama ng maraming bansa. Amen? At makikita naman natin, parang nagmadali ng kaunti si Abraham. At yun nga, lumabas Ismael, anak niya kay Agar. Pero ang sabi ng Bible, hindi yan ang anak na pinangakuan ko. Ang anak mo ay manggagaling kay Sarai. And the first mention about this couple, ang tawag kay Abraham ay Abram before. And Sarai. But when the Lord appeared to him and talking to him about His promises, the fulfillment of God's covenant, the Lord called Abraham, the father of many nations. No, bibigyan ko kayo ng trivia. Pag uwi nyo, alamin nyo yung pangalan nyo. Elizabeth. Queen Elizabeth. Kaya tinyo, nagmamanifest yung Queen. Ako meron pong pangalan na may kwento ko lang Ang pangalan ay Saida. I'm not talking to the person but the name. Nung ako ay nagpupunta naman tayo ng Hong Kong, Macau. Naando sa malaking building, nakalagay Saida. Ang nasa ilalim, exit. Ay kaya pala yung Saida yun, exit ng exit. Ang ibig sabihin, yung word. Pero sabi ng Panginoon, when the Lord make a covenant, God will change the person and the name. Kaya, si Peter, I call you thunder. Di ba? Si Saul, ginawang Paul. Ayoko naman doktrinahan to pangalan ko'y baguhin. Pero, there is a best
identification we receive from the Lord. When the Lord appeared to you and accept Him as a personal Savior, your life never be the same again. Your name. Amen? Kaya nung niresist namin ni Mrs., ang pangalan Jimmy ay builder. Builder. Starter. Kaya pala no ako hindi pa born again, starter lagi akong suntukan nun ay. Kasi nagtayo kami ng fraternity sa Santa Cruz. Talagang susubukin lang. Talaga bang member ka na? Suntukin mo yun. Pero wala ka ano-ano. Tapos starter din ako ng union sa trabaho. Pero, nung ako'y na born again, naging starter ako ng church planting. Nagmamanifest pa rin. Amen. Yung nga lang, God will turn it to good. Because the plan of God cannot be defeated. May plano ang Diyos sa iyo at sa akin. At kailangan nating lakaran yung faithfulness ng Panginoon. That even though Abraham medyo sumabit na kaunti sapagkat nasipingan niya si Hagar at ang nailabas nga ay yung panganay na anak. Pero hindi anak sa pangako. Amen. At nung si Sarah na ang katuparan, Sarai became a Sarah at naipanganak nga si Isaac. Kaya ang Diyos hindi tinitingnan yung pagkakamali, kaunti ni Abraham dahil nagmadali. God is a God of second chance. And for me, God is a God of many chance. Kasi may pangako, kahit may kaunting gusot, hindi pwedeng pahintuin ng dyablo ang planong yun. Amen? Kahit may medyo may inayos ng kaunti kay Abraham, pero yung pangako is still the same because God is faithful God. Amen? Kaya sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 12, verse 1, the Lord said to Abraham, nangusap na naman ang Diyos kay Abraham. Kaya alam nyo, pag ang Diyos ay may plano at gagawin na niya yung dakilang pangako sa iyo, hindi katatantanan ni Lord. Amen? O sabihin mo sa tabi mo, hindi katatantanan ni Lord. Alam nyo, ang Diyos ay makulit. Lagi kanya papaalalahanan. Kasi ang nais ng Diyos matupad yung katapatan ng Diyos sa iyo. Sabi natin, my God is faithful. My God is faithful. Alam nyo, ang Christian life ko, hindi naman talaga sabihin nating bed of roses. Kasi nagtatrabaho ako noon, naka-assign ako sa Polo Brewery, sa San Miguel, dyan sa may Valenzuela. Kung saan kami nadidistino. Nadistino ako dyan sa Caloocan, dyan sa Calamba, Coca-Cola. So, ang nangyari, ayun nga, napa-involve sa union, nagtayo kami ng union, na ayaw ng company, pero nasilipan ako ng management dahil yung aking pinirmang application ay bilang maintenance, willing ka bang i-assign kahit saan? Ay napirmahan ko yun, pinakita. Ito kat the story, yun po ay kaki-Christian ko lang. Siguro mga 1 month pa lang akong naboborn again, nakakilala sa Panginoon, sabik na sabik lagi sa Diyos. Pagka Miyerkules, nando kami sa Little Baguio, sa Valenzuela, dumadalo ako ng Sunday service, naka-Huwebes, nandun ako sa kantin ng pabrika, mayroong Bible study ang company. And after that, bigla akong nagbiyahe papuntang Cebu. Bumaksak ang Jimmy. Bumalik uli ako after a month, ramdam ng aking pastor. Pero sabi niya, Jimmy, ang Diyos may plano sa iyo. Alam niyo ba pag ang kaaway may gagawin sa iyo, pag ang Diyos ay may gagawin sa iyo, ay sasaltikin ka talaga eh. Pero hindi yun ay kalulugmok mo. Yun ay kalakasan para sa iyo. No, ako'y bumalik. Yung bahay namin may taas. Ramdam ng pastor. Nanay tita, dyan po ako makikitulog. Yung pala, sinasadya ng pastor ko, doon matulog. May mission house kami, Santa Cruz. Then ako naman, naando. Tinititigan niya lang ako. Mamaya, nagigitara na siya.
Mamaya nagwo-worship na rin ako. Yung pala, yung init niya, itinatransfer sa akin. Dahil medyo naluwas ako. Inaakay muli ako. And to cut this story, mula na ako'y bumalik, naglingkod, until now, God's faithfulness is always present. Amen? Like Abraham. Amen. Kaya dito meron po ako ilang bagay na nais kong magirema sa inyo. Ang sabi ng Bible, the Lord God, sa 12:1, the Lord God said to Abraham, go from your country, your people, your father's household, to the land I will show you, and go to the land I will show you. In verse 2, I will make your name great. Sabihin natin, the Lord make me great. Ito, translation, NIV. The Lord said to Abraham, leave your country, your people, your father's household, and go to the land I will show you. Alam nyo, sometimes, when God asks us to obey, He does not always reveal the details. The matter is, are you willing to obey? But sinabi ng Panginoon na, leave your country. Alam nyo, sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya, may nararanasan tayo from the past. Pero sabi ng Panginoon, do not bring past to the future. Bagamat may pinikulang ganon. The past. Ano ba pinikula na yan? The future, di ba? Babaguhin. Back to the future. O iikot. Naalala niyo ba si Superman? Namatay yung girlfriend? O konting trivia. Ano ginawa ni Superman? Lumipad. Pinaikot ang earth, pabalik. Napanood ba? Pero sini lang yun, hindi totoo yun. Pero ang istorya, gusto niyang pabalikin eh. Alam niyo sa ating buhay, hindi naman tayo Superman na kaya natin yun. But one thing we know is, you need to forget your past. So that you may continue to take journey for the future. The best yet to come. Amen? Amen po ba? Kaya sabi kay Abraham, ito gagawin kita, pero hindi magagawa yung plano ko sa iyo, malibang iwanan mo country mo, iwanan mo ang iyong mga mahal sa buhay dyan, kung ano mang naranasan mo dyan, iwanan mo, and go to the land, I will show you. I will show you pa lang. No exact details. But God is faithful. Amen? Nung si Peter ay umalis sa bangka, hindi niya alam, malulunod pala siya. Pero hindi naman siya pinabayaan ng Diyos. Humakbang lang siya. Kasi kung mananatili sa bangka, hanggang bangkang pagpapalalan siya. Nung umalis sa bangka, pumunta sa dagat, dagat na pagpapala ang mararanasan niya. Kaya minsan may nangyayari, alis ka dyan. Amen? Maybe it is worth that the Lord bring you to the best. Ang hirap nun eh. Lord, iiwanan ko to. Di ba? Amen. So example ko lang, kay Pastor Eli, nung iniwanan niya Makati, ang hirap nun, di ba anak? 1 month? Pero ano nangyari ngayon? The best, nasa sariling bahay. Tandaan natin, pag tayo po ay magdidesisyon na hindi natin alam ang mangyayari sa hinaharap, isa lang ang ating panghawakan, ang Diyos ay tapat. God is faithful to you. Amen? Si Abraham, bagamat nanigurado, sinang-ayuda naman ni Sarah. Kasi ilang taon si Sarah noon? Maybe 60 to 80? Baog na? Tuyot na sinapupunan? Ay si Agar medyo may sabi nga may asim pa? Bata pa? Kaya sabi nila, siya nalang sipingan mo si Agar. Yung ating katulong. Pero hindi natupad yun ang pangako ng Diyos. Dumating si Sarah sa kanyang edad, biglang nanghingi ng ano ba yung nasa
pinyang walang mata. Meron ba nun? Pero wala sa Bible yon. And to cut the story, talaga, ayan, nangyari na nga ng anak. Ay makikita natin yung sequence journey of Abraham. Nangyari ang lahat ng pangako not because nasa magandang lugar siya, kundi ang Diyos na kanya sinampalatayanan ay nilakaran niya ang pangako. Di ba alam niyo naman ang history? Na Genesis, na pinamili ni Abraham si Lot. O Lot, kailangan na tayo maghiwalay. Tahakin mo ang direksyon ng buhay mo, tatahakin ko ang direksyon ng buhay ko. Hindi pwede tayo magkasama. Ang sabi ni Abraham kay Lot, mamili ka, siya unang pinamili. Ay si Lot ay medyo sigurista. Nakita niya, bulubundukin. Ay, maraming greeny dito. O, akin na lang ito. So, ang natira ay disyerto. Kapatagan. Amen? Sabi ni Lot, sigurado ako dito. Kaya mahirap yung sigurista, di ba? Sinisiguro mo buhay mo. At ano nangyari? Lalong nawalan si Lot. Bakit? One day, nasunog. Sa sobrang pagpapala, nawala na ang buhay, babae sa babae nakikamit, lalaki sa lalaki, nakita ng Diyos, nawala. Amen. Pero si Abraham, hindi dahil maganda ang lugar, pero may paglakad ng pananampalataya mula sa hindi nakikitang bagay, siya ay nanampalataya. And what happened to Abraham? One of the richest character from the Bible. Pagbabasahin yung buhay niya, mapagpapala kayo. Bakit? Dahil naranasan niya ang God's faithfulness. Amen. Amen po ba? Kaya alam ng Diyos ikaw. Ako ay magse-celebrate na naman sa May. Kada May po ako nagse-celebrate ng spiritual birthday ko. 37 years na akong Christian. At 33 years na pastor. Hindi ako nagtumigil. Amen? Ibang tao nag-isip sa akin, o magtrabaho ka na lang sa Italy para kayo magkabahay, para mapaaral mo mga anak mo. Ay ang hirap alisin ang pagkatawag. Eh sabi ko, maglilingkod ako sa Diyos. Pero dahil God is faithful, whom you serve, His faithfulness is always present. Nangyari naman at pinatunayan ng Diyos. Kaya sa atin sa 2021, hindi natin alam ang bukas. May bagong hakbang ka ng trabaho, may bagong hakbang ka ng buhay, may bagong hamon ka sa pag-aaral. Maging tapat sa iyo ang Diyos, hindi ka pababayaan. Amen? Sabihin natin, God is faithful. Ano sabi ng verse 2 ng Genesis chapter 12? Tingnan natin yung pagpapala. When the Lord commanded Abraham to leave his country and go to the place I will show you, ano sabi ng verse 2? I will make you in a great nation. Sabihin mo, my life is great because my God is great. Ano ibig sabihin nito? Ito po ay pangako ng Diyos na sasagana ang buhay mo. Kay Abraham, I will make your name great. Will bless you. Taas nga natin ang ating kamay. Lagyan natin sa ating dibdib. Sabihin nga natin, the Lord make me great people, believers. And God will bless me. And my name great. Meron yun? Ano sabi? And you will be a blessing. Magiging pagpapala kayo. Are you with me? Amen? Yan yung pangako ng Panginoon. Yan yung katapatan ng Diyos kay Abraham na tinupad ng Panginoon kahit medyo nagkamali siya, but God is always faithful doon sa promises niya. Amen. At alam niyo ang prayer ko pag ako'y nagpipray. Alam niyo nung ito po yung ginagawa ko itong sermon na ito. Do not limit God. Asking God, Lord, I want more.
Sabi nga natin, Lord, I want more. Ang kailangan lamang ay waiting and waiting and waiting. Medyo to sumablay na kaunti si Abraham. Hindi siya nakapaghintay ng Isaac. Amen? Kasi, pag tayo nagmamadali, magkakamali. Amen? Amen po ba? I'm not against sa networking, pero marami nag-invest sa networking. Gusto, naging madaling yumaman. Ang dami. I'm not against. Ang dami nag-i-invite sa akin sa Bitcoin. Ang dami nag-i-invite kung saan-saan. Pero, I do not trust my life to them. Kaya nga sabi nga, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. Amen? Amen. Naalala ko yung advice ng anak ko. Ay talagang ako'y nagpapasalamat doon. Siyempre, eager kami magkabahay. May kaunting naiipon. At may nag-i-encourage ako, naku, invest niyo yan. Sapagkat ito, tutubo ng ganto. 20%. Ay ako bilang tatay, oo nga, biro mo, malaki. Eh, siyempre, nakakaipon. Si Steph, ganon. Alam niyo yung word ng anak ko? Papa, Mama. Yang nasa kamay natin, kita na natin. Magtiwala tayo sa Diyos. At ako pa na sermonan. Kasi para bang nagmamadali ka eh. Amen? Bata pa ako. So nangyari nga naman. Kaya, upon waiting, ay talagang trust to the Lord because He is faithful. Amen? Huwag magmamadali. In His time, He makes all things beautiful in His time. Because God is faithful. Kaya nga sabi nga ni Abraham ng Bible when Abraham 99 years old, biro mo 99, the Lord appeared to him, I will bless your generation. Taas ang mga nanay, ang mga tatay. So kakaunti pa tatay. Mga young professional. O taas na rin ang kamay nyo. Alam nyo ba, hindi pala ipapanganak ang susunod na lahi nyo, pinagpalanan ng Diyos? Dahil si Abraham naging tapat sa Diyos, is binigay si Isaac, naging tapat pa rin ang Diyos kay Isaac. At nung lumabas si Jacob, naging 12 lipi ni Abraham, naging tapat, at tayo'y bahagi sa pangako ng Panginoon, the descendant and seed from Abraham covenanted of God. His faithfulness. Amen? Kaya yung mga apo, sino dito may mga apo nata sa kamay? O yan. Alam nyo ba kung bakit pagpapalain ng apo nyo? Dahil sa inyo, kayo yung parang Abraham. Si Nanay Ida, sa kanyang lifeline, siya yung Abraham kahit siya'y babae. Kaya, ang kanyang mga anak, tapos lahat. May mga trabaho at yung mga apo. O, sino yung apo nyo? Nana, ikatluhin na, ayun, o. Diba? Sinahod na yata ang katalinuhan nung nagsabog ang Diyos. Diba? Kasi yun ang pangako. Kaya ako, kahit wala pang apo, pinagpapala na yun. Inihanda na ng Diyos because my God is a faithful God. Ito lang ang challenge. Kaya pinagpala ng Diyos hanggang sa 12 tribes of Israel, nakarating kay Joseph, kay David lahat, dahil yung Diyos ni Abraham, dumaloy at nakilala, naging Diyos ni Isaac, naging Diyos ni Jacob, ng 12 lipi ng Israel, at doon nagmula. At kung susunsunin natin, baka isa doon sa 12 lipi, doon nagmula ang lahi mo. Napakatagal na kung ating ititrace. Kaya, pasalamat tayo sa ating mga magulang na kinukulit kayo. Anak, nasa kayo ng araw na ito? Kahit dalawang anak ko, namomonitor ko yun. Anak, nasa kayo? Pakaawas lang po, may prayer meeting kami doon sa live house namin, sa Faith House. Friday po ako magpapakanta, ipag-pray nyo.
Kasi, ang tamang lugar at sahuran ng katapatan ng Diyos ay huwag ka-aalis doon sa daloy na gagaling sa Kanya. Amen? Pero talagang ang Diyos ay faithful pa rin eh. Alam nyo ba, nung naipanganak si Ismael, ama ang nanalangin si Abraham. Ang sabi ni Abraham, ay Panginoon, Ama, walang magagawa, anak ko na siya eh. Dumating na si Isaac. Alam nyo, nalalangin ng ama. Baka pwede namang pagpalain mo din si Ismael. Alam nyo, dahil Diyos ay faithful, ano sabi kay Abraham? O sige, bibigyan ko rin siya ng lahi na magiging hari. Amen? Bibigyan ko siya ng pagpapalat, mga ari-arian. Alam nyo, ganyan ka-faithful ang Diyos. Pero, ang sabi ni God, ang tagapagmana ko, pag magmana mo, ay si Isaac. God is faithful. Amen? Stay faithful. Maging tapat din tayo. Kaya sabi ng Genesis chapter 17, verse 2, pakibalik sa verse 2, Genesis 17, ito lang ang hinihingi ng Panginoon sa bawat isa. I will confirm a covenant between you and me. And you will, 17, increase in number. Verse 2. O verse 1. Ang sabi ng verse 1, Genesis 17. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him. Ito, I am God Almighty. Pero ang requirement ng Panginoon ay ano? Walk before me and be blameless. Yan lang ang sabi ng Panginoon bilang requirement niya. You will experience my mighty power. You will experience my mighty protection, blessing upon blessing, favor upon favor. Pero sabi niya kay Abraham, walk before me. Lumakad tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. Ang kalooban ng Diyos, magbasa ng Bible. Ang kalooban ng Diyos, manalangin araw-araw. Ang kalooban ng Diyos ay sumunod sa kanyang salita. Dahil alam niyo ba, ang pagkapala hindi na nakukuha sa prayer. Wala sa outline ko, pakipost ang Deuteronomy 28:1. Deuteronomy chapter 28:1. The Lord God commanded us obedience. Sabihin nga natin, obedience. Sabihin natin, obedience. Yaan ang blessing. When you pray, you commune. When you pray, you hear the word of God. God will strengthen in you when you pray. But it is a bit different when you fully obey the word of God. Ano sabi ng Deuteronomy? If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His command, I give you today. Kailan ka pagpapalain? I give you today. Amen? I give you today. The Lord your God will set you high above all the nation on earth. By the way, nation is not nation. Japan, no. Nation is people. Nation is language. Pwede natin sabihin to, ang pangalan mo ay itataas sa loob ng iyong barangay. Nakuha nyo, iaangat. Abay, tinamuti naman yan. Di ba? Amen po ba? Makikita ng mga tao na kapalibot sa iyo, umaangat ang buhay mo. Sabi nga natin, ang buhay ko, paangat ng paangat, paasenso ng paasenso, papromote ng promote, paganda ng paganda. Ang ganda ng damit mo, pastora. Palakas ng palakas. Kasi yan ang Diyos mo, tapat. Kaya sabi nga ni David, mula no ako'y bata, hanggang sa ngayon, wala akong nakitang naglingkod sa Diyos na nanlimos. Kaya sabi ko nga, hahabulin ka na. Alam nga nyo sa verse 2, ang ganda lalo. Verse 2. Deuteronomy. All this blessing will come upon you. Anong sabi natin? All. Oh, sabi, anong all ang gusto mo?
All. Amen? All this blessing will come upon you and accompany you if you obey the Lord God, your God. Sabihin natin, accompany. Alam mo ba ang accompany kakaiba? Will come. Will come. Pwede lumampas. Pero ang sabi diyan, will come and accompany you. Amen? Sasamahan ka. Na ang pagpapala hindi lang monthly. Mamaya wala na. Ang pagpapala accompany you every seconds, every minute, every hour, every day, every week, every month, every year. Walang sumunod sa Diyos na namalimos. Sa ibang lingwahe, ang pagpapala will overtake you. Ang ibig sabihin, naglalakad ka, inihintay ka na ng pagpapala sa dulo. Bigla mo na makakasalubong. Wow, praise God. Nako niyo po ba ako? Amen? Kaya, wait. Pag nag-wait, makita natin, the best. Iba yung manggang kinalburo. Iba yung manggang na hinog sa puno. O sino nakatikim dito ng manggang hinog sa puno? Iba yung manggang hilog sa kalburo. Alam niyo ba yung kalburo? Yung nilagay mo yung hilaw, nilagay mo ng kalburo, mainit yun, pinaiinit. Pag kinain mo, hinog din. Pero ibang tamis. Ganun ang pagpapala. Habang kayo naghihintay, ang sabi nga nung iba, worth the wait. Amen? But minsan nade-delay. But sa Panginoon, delaying is not denial. Hindi porque hindi nangyari ngayon, hindi ka na pinansin ni Lord. Katulad nung nangyari sa buhay ni Lazarus. Nung may sakit si Lazarus, lumapit si Maria, doon kay Jesus ang sabing ganon, yung kaibigan mo may sakit. Hindi naman kagad pumunta ang Panginoon, di ba? After few days. At nung dumating ngayon, si Jesus, doon sa lugar, ang mga tao naghihintay ay may panyo. Late ka na, patayin na. Di ba? Patayin na. Yan ang sabi ni Jesus. Oh, hindi patay. Natutulog lang. Misa sa ating buhay, para bang patay na ang pangarap. Nag-COVID na patay na. Wala na. Pero sinasabi ni Lord sa'yo, hindi namatay ang pangarap mo. Pinatulog lang. At ngayon, ginising ng Panginoon. Si Lazaro, ginising ng Diyos. Lazarus! Biglang nabuhay. Kaya 2021, yung pinlan nyo ng 2020, anumang ito, gawin nyo ng 2021. Dahil hindi namatay ang pangarap, hindi namatay ang promotion, hindi namatay ang anumang planuhin nyo. Natulog lang ng konti at pag nagising, ang taong nagigising, mas malakas kaysa dati. Kasi napagod ka, di ba? Ayaw ko muna matutulog ng konti, ang tawag doon, nap. Kaya kahapon, tapos na yung aming couples ng WHBC. Mula Santa Maria, ako pa rin nag-drive. Ako nagturo lang. No? So pag uwi ko ng bahay, inayos ng kaunti, sabi kay Ma, iiglip lang ako. Miglip ako. Pero nung paggagising ko, wow! Ang pangarap natin hindi nawawala. Natulog lang at nung magising, mas maganda, mas fulfilling. Why? Because God is faithful. Amen? God is faithful. Greater things will come. And last one. Seniorkat ko na po. God often give us the second chance to obey with increasing power and fulfillment. Kasi nangyari kay Abraham? Di ba nakaunting ka pagkakamali nga? Nung nasipingan si Hagar? At si Ismael nga ang lumabas?
Pero tandaan natin, dito kayo tumingin. Yung pangako ng Panginoon sa iyo, bagamat may kaunti na adjustment at alignment, ang Diyos ay tapat pa rin sa iyo, natuto pa rin yung ipinangako sa iyo. Ganon ang ginawa ng Diyos kay Abraham. Ginawa pa rin niya. You will be a father of many nations. Go, and the Lord give a second chance. And for me, God is a God of many chance. Amen? Kaya ako'y nagpatuloy noon, ako'y nahiya. Sabi ng pastor ko, go. I am ready to go. Amen? Amen. Sabi nga natin, my God is faithful. Forget 2020, what happened, what happening for the past, and pursue your calling and dreams this year, 2021. Gawin mo. Magdodobling lakas. Amen. Kaya, kaunting testimony lang, binibigyan ka ng lakas para magawa yung plano mo. Dahil may mga umaasa sa iyo, may nakatingin sa iyo. Mag-o-opening na naman ang third batch. Oh, welcome. Third batch student ng World Holiness Bible College. Ba't ka malakas? Kasi yun nga, mayroong plano. Month of February pa lamang, inayos ko na. Kaya month of March, sabi nga nung iba, petik-petik ka na lang. Ay, ibig sabihin, upon waiting from the Lord's will, not just wait and stop. Dahil ang Diyos may gagawin. Amen? Naalala ko nung ako'y lumuluwas, di ba ilan ang bus station na tinitigilan dito sa medical. O yan. Tapos dyan sa may 7-Eleven. Tapos dyan sa may Pepsi. Ay hindi pa, dyan sa may mga 4 na istasyon yan So naghihintay ka. So ang ginawa ko, kung dito ako maghihintay, nasa dulo na. Alam niyo ginagawa ko pag ako'y luluwas, doon ako naghihintay sa dulo. Na unang dadaanan ng bus, papasok na San Pablo. O di pag ako'y nakasakay, dadaan dito, dadaan doon, kakamot-kamot yung mga tao, puno lagi. Kasi may solusyon naman, ay hindi mo ginagawa. Nung binuhay ng Diyos si Lazaro, sarado ang pintuan ng libingan. Di ba? Ano sabi ni Jesus? Nasa si Lazaro, nandun, nakalibing na. O nakita ni Jesus, may taklob na bato. Pintuan. Hindi pa naman glass door nun ng mga libingan Ano sabi ng Panginoon? Iusod niyo ang bato. Ang ibig sabihin, iniutos ni Jesus. Bakit? Kaya ng tao. Pero sa Panginoon, pwede namang, ting! Wala na yun Pero kaya ng tao. O nung mawala na, okay, bumulaga yung bangkay ni Lazaro na kapatong. O, hindi kayang gawin ng tao yon. Kaya ni Jesus yon. Kaya sinigawan niya, Lazaro, gumising ka. O, bigla nagising. O, hindi naman makatayo. Bakit? Ang bangkay kasi binabalutan ng tela. Mula ulo hanggang paa, balot ng tela yan. Kung kayo nakapanood ng pinikulang Mami, di ba yung inililibing, binabalot. So, hindi nawala yun nung mabuhay, pero inuutos din ni Jesus. O, ayan, buhay na. Tanggalin niyo damit. Nakuha niyo po ba? Ang ibig sabihin ay gawin mo yung magagawa mo, yung hindi mo kayang gawin, ipagawa mo kay Lord. Ay hindi lahat ginagawa mo Kaya stress. Kaya may problema. Umagang pa lang, di mo alam, di ba? Ay pagkatiwala mo, Lord, ito lang kayang gawin ko.
ikaw ang gagawa, magugulat ka na lang, mas maganda pala nung ipinagkatiwala mo sa Diyos. Ano sabi ng Proverbs 3? Trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding, and all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. He will direct your path. Isunod mo yung 127 ng Psalm. Awit 127. 2, 3. Include ko lang, wala dito sa aking outline. Ano? Wala dyan. I-post nyo na lang. Awit 127. Nasa last point na po ako. Unless the Lord build the house, its builder labor in vain. God only the builder, right? Pero pag ikaw ang naging builder, vain. Amen? Unless the Lord watches over the city, the watchman stand guard in vain. Kasi alam niyan, God is the foundation and He is caring everyone. He care for you. Nagbabantay siya. Pero pag ikay nagbantay, ay puyat ka. Pero pag pinabantay mo sa Diyos, hindi natutulog. Amen? Pag ikaw nagbibuild, pagod ka. Pero ibigay mo sa Diyos, tumitibay. Verse 2. Verse 2. In vain you rise early. Ayan. Maagang magising. And stay up late. Naku, late nang matulog. Diyan? Ano sabi? Toiling for food, to eat, for the grand sleep, to those who love. Amen? Kaya tayo may hanap buhay, hindi hanap patay. Kaya nga tanong nyo, ano ba hanap buhay mo? Ay hindi hanap patay, di ba? Amen po ba? Hello? Remember this, God is faithful. Amen. Magkaroon lang tayo ng complete surrender to the Lord. My last point. Genesis 22, 17 and 18. The reward of obedience can last for generation. May reward. But ang nais ng Panginoon ay complete surrendering of your lives. Amen? Kung kami nanangan sa amin, wala na ako sa pagpapastor. Kasi una kong isipin, sa ako kukuha ng tuition ng mga anak ko. Sa LC, si Stephanie. Sa Open Door, si EJ. Parehong private. Nakanyo mo ba? Kung ako'y magtataras in my own understanding, number 1, kailangang gawin, umalis ako sa pagpapastor. Wala namang kitang malaki. Love gift lang. Amen? Amen. Pag nagdedicate ng bata, may love gift. Pag nagkaroon ng kasal, praise the Lord. Ay minsan tumanggap ako, sobre lang, nalimutan lagyan ng laman. Amen po ba? Lahat na experience mo eh. Kung lahat, sa isip mo pagaganahin. Pero purihin ng Panginoon, Lord, I surrender my service to you. Wala kami magagawa. Gumawa ang Diyos ang puro himala. Totoo po niya. Sa kayo nakakita, ipanyuin naging pera. Totoo yun. May kasal ako sa Lipa. Ang baby namin si Stephanie. Mamamanatsa ako ng pantalong at barong, ma. Pwede pang gasolina. Yung pera ng sasakyan. Ay sabi, wala. Ay sabi ko, hindi pwede naman hindi puntahan. Kasal yun. Ay, hindi. Alam niyo, ako namamlansya kasi sa bahay. Kasi nung namamlansya ito ng matagal, sumakit ang puso. Sabi ko, itaga mo sa bato. Ako mamamlansya. Kaya lahat ng barong ko, ako namamlansya. Amen. Amen. Pero ito himala. Natapos ko ang barong. Yung pantalon na, yung mga nanay, di ba, sinusuot nyo sa kabayo? Tapos, yung gusot-gusot na pantalon laman,
itutuwid mo, siyempre, papasok mo kamay mo. Pagpasok, may bumunggu sa daliri ko. Nung binunot ko, 300, gusto. Sabi ko, ma, may pera pala ako sa pantalon. Sabi niya, ikaw pa makaiwan, ay laging ubos. Alam niyo, ako'y napaiyak. Ang sabi ng Lord, naniniwala ka, panyo yan? Nung aking binuksan, wala pong hiblang dumaan sa tubig. Umiyak ako noon. Kaya sabi ko, ma, mura naman ng gasolina 20 plus. O yan, iwanan ko sa itong 100. Pandagdag mo sa pagkain. Kaya ako tatanungin sa luto ng tulingan, aba, expert ako dyan. Napapatagal ko na 1 linggo. Sa Lunes, sinaing na tulingan. Sa Martes, ipiprito ko. Sa Miyerkules, lalagyan ko ng toyo at saka talong. Sa Huwebes, lalagyan ko ng gata na mayroong talong. O sa Biyernes, alam nyo, pagdataon na kaya, Lunes, nang ako ay bumili ng tulingan, Martes, nang aking itong iprito. Totoo po lahat yan. Kaya naging allergy ako sa tulingan Puro lansan ng katawan na araw tulingan. Pero ano ba? Karanas kami ng himala. Nasa bai kami. Sabi na, ay meron pastoral house. Kasama ko mga leader. Sabi ng mga leader, sana tayo naman makakain ng manok na nahita. Kasi kumakain kami ng manok, ulo. Kaya tuturuan ko yung magluto ng ulo. Ng manok. Saka ng paa. At naglalakad kami ng mga leader. Ay, pag-pray nyo, tayo makakain ng manok naman na may laman. Aba, yung may rumaragas ang tricycle. Napadaang sa ham. May nalaglag. Ay, hindi ko alam. Sabi ng mga leader, dali mo, paso, bakit? May nahulog. Pagdating doon, nakita na, paso! Ano yan? 3 manok na buo! Ay, wag. Baka bumalik yung tricycle. At dahan-dahan tayo limakad. Sabi ng leader, bilisan nyo na, baka, hindi, baka yan, may-ari, balikan. Ay, paliko na kami ng kanto na ando na yung mission house. Pastor, pasok na, wag ka na magabag. Alam niyo, pagdating doon, tinadtad ka agad, pinirito. Nakuha niyo ba? Misa naman nangyari sa amin maliit mga bata. Si EJ, naka-tricycle. Sabi niya, Papa, Jollibee naman tayo. Ay, anak, hindi pwede. Amuyin mo na lang. Dumadaan kami sa Jollibee, sabi ni EJ. Totoo yan, hindi ako nagsisinungaling. Kaya si EJ, si Yuri, bless Kaya pag kami dumadaan sa tricycle sa Jollibee, alam na gagawin ng dalawa. Sabi pa si Drabi, ilapit-lapit yun naman doon sa building para maamoy lalo. Pero God is faithful. To cut the story, nakatapos sila lahat. Nung araw gusto kong bumili, walang pambili. Ngayon naman may pambili ako, bawal. Amen? Sabi ka, bili ng lechon. Bawal. Pero God is faithful. Ano sabi ng Bible dito? Genesis 22:17 as I close. If we obey, God's faithfulness is always present. Ano sabi ng Bible? Surely, sabi nga natin, surely. Pag ang Diyos ang nagsalita, sure. Amen? Sabi natin, sure. Ano magiging sure? I will surely bless you. Lagay nga natin ating kamay dito habang binabasa natin yan. I will surely bless you. Lord, ako ito, sabihin mo. And make your descendant as numerous as the star in the sky, as the sun of the seashore. Your descendant will take possession of the city of their enemies. 18.
18. Ano sabi ng verse 18? Through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Kaya yung mga anak, taas ang kamay. Mga young pro, mga youth. Bless kayo. Dahil pinangako ng Diyos, hindi lang sa ating mga magulang. Alam niyo ako, ini-inherit ko yung blessing because of my father's and mother's seed. Nung naglilingkod ang mga magulang ko, ako po ay binata pa. Binata. Ang bahay namin ang tuluyan ng mga pastor sa Santa Cruz, Laguna. Dahil may resyong bigas kami, lahat kumakain doon. Yung mga unang hindi inilalabas, yung unang pilo, na inarmirulan pa. Alam niyo ba inarmirulan? Sa gawgaw, na mabango, nakatayo. Ang bango. Yung ginagamit namin, maamuin. Pero pag may bisita nanay ko mga pastor, ang mga pastor darating kasi Biyernes, nanggagaling Maynila, sa amin bumababa ka agad yun. Ang nanay ko, abalang-abala na sa paghanda ng kanin, ng bigas, ng lahat. Pag-alis pa ng mga pastor. Sandali, ito yung pamasahin nyo. Hindi naman siya treasurer. Ibig sabihin, my mother is a generous. Maganda sweldo ng tatay ko no. Pag uwi nun, okay lang kayo uwi. Tapos yung church nagpa-practice. Pupunta siya doon. O pagkatapos ng practice sa Sabado, naghanda ako ng pansit sa bahay. Ito na pinapatotoo ni Brother Mauricio. Yung itinanim ng magulang ko at ginawa ng magulang. Ako umaani. Wala akong pinag-missionan na nagsarado. Ako pa tumatanggi ng pagkain dahil nagiging 44 na ang bayuan ko noon. Dahil pag kayo nag-visit, ay tinanggihan mo, magdaramdam. Diba? Naalala ko, magulang ko, ganun. Kaya mga magulang na narito, mga kabataan, lahat ng mangyayaring pangako ng Diyos, ito'y dahil sa inyong mga magulang. Kaya mga magulang, obey God. Ngayon, example ko lang, si Ate Tess noon, grabe sa paglilingkod yun. Nagbabackup yun, mga maliliit pa kayo, JJ. Bit-bit. Pagkababa ng tricycle, bit-bit. Kaya ang nais na magulang, kung yung Diyos na nakilala niya, ay makilala ng kanyang anak, dadaloy sa apo. At ang pangako ng Panginoon, you will inherit the earth and the city, and God will bless you, even your descendant upon your seed. Kaya, 2021, let us obey the Lord, serve God, at inihanda mo. Kaya ako, kahit may pagod hindi ko inaalintana. Sabi ko, I do it for my next generation. Sa life in Christ. Amen? Amen po ba? Kaya, God is faithful and be faithful to God. Forget the past and start. 2021 is greater than the former. Our lives never be the same again. Tayo po tumayo. Shall we sing that song, Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Yes, Jesus. Let us surrender our life like Abraham. Nung sinabi ng Diyos na ihandog niya si Isaac, inihandog niya. Ihandog natin ang ating pamilya, maging ang mga nasa online, kung kayo isang magulang, commit yourself to the Lord. What you are doing today is the preparation for your generation, for your sons and daughters. Makisabay po kayo sa aming panalangin. Awitin natin to, Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging ko
sasambay. Sambahin natin ating Diyos. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa aking. Sing it sa chorus. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Ama namin Diyos, kami nagpapasalamat sa amin narinig na mensahe, nangusap ka. Salamat dakilang Diyos. You are our faithful God, and we will experience your faithfulness throughout generation, not only the year, but through all our generation. Ihandog natin ang ating pamilya, bagamat hindi niyo sila kasama. Sumunod kayo sa maikling panalangin. Panginoon Diyos, kami nagpapasalamat. Kami bahagi ng binhi ni Abraham. At Amang Banal, salamat kami nakakilala sa iyo. Inihahandog ko ngayon ang aking buhay. Kinikilala ka namin bilang aming Diyos, tagapagligtas. Iparanas mo sa amin ang tipan ng ginawa mo sa aming amang Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at maging sa aming mga magulang, sa aming pamilya. Iparanas mo ang tipanang ito na pagpapalain ng bawat isa. Inihandog namin sa iyo ang aming buhay at aming pamilya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen and amen. God bless us all. Praise. Ayan. So, are we blessed po? Amen. So, yan. Bago po tayo mag-proceed sa ating tithes and offering, tayo pa yung manalangin. Hallelujah, God. Hallelujah, Father. Lord, we thank you for this day, Panginoon. Salamat, O God, for reminding us, Panginoon, na you are a great God, you are a faithful God, Panginoon. Lord, truly, that your promises, Panginoon, ay hindi mawawalan ng kabuluhan, Panginoon, kundi ito ay patuloy mong tutuparin at isasagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa gawain ito ng pagbibigay, we ask, Panginoon, na buksan mo ang puso at isipan, Panginoon, ng bawat anak mo na makakarinig nito, Panginoon, at gagawa ng aming pagbibigay sa mga oras na ito, God. Lord, maraming salamat sa iyong papuri at pasalamat in Jesus' name. Amen. So, ayan po. Alam naman po natin yung sa tithes and offering. Amen po ba? Pero patuloy tayo na-remind ng ating Panginoon kung bakit ba talaga tayo dapat magbigay. Amen. So, ano nga po ba, sa atin personally, ano po ba yung dahilan natin o ikaw mismo sa mga oras po na ito, bakit ka po magbibigay ng offering natin at saka tithe? So, pwede kasing na lang po in obedience or kasi ginagawa talaga to. Pero yun po, lagi nating i-remind na yung pagbibigay natin sa Panginoon is to honor Him. Amen po ba? Kung ano yung mga binibigay niya din sa atin. So, basahin po natin dito sa Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Amen. So, yung pagbibigay po natin, may pangako din po ang Lord doon. Amen. So, ma-apply natin yung word na narinig natin, kung gaano ka-faithful ang Lord, dito din po sa ating pagbibigay. Amen. So, mayroon po akong dalawang na point dito kung bakit po dapat ba tayo nagbibigay. Amen. So, una po, we possess nothing that God do not own. Amen. So, lahat po ng meron tayo, wala naman po tayong masasabi na, Lord, itong bagay na to, akin to, hindi mo to pag-aari. So, lahat po ng meron tayo, sa Lord din po yun. So, bakit mo idadamot, di ba po? Bakit po natin hindi ibibigay? In the first place, Kanya po yun. Amen po. So, we are giving back to God
what really belongs to Him. Amen po. So, kung bakit ka may trabaho ngayon, bakit napagpapala ang pamilya mo, dahil sa grace ng Panginoon yan. Amen po. So, itong way na ito ay isa pong way natin kung bakit tayo nagbibigay sa Panginoon. At way natin para i-honor siya. Amen po. So, pangalawa po, giving is a reflection of the heart. So, if our hearts is full of yung gratefulness, yung pagpapala ng Panginoon, na isip natin gaano kabuti ang Panginoon, magiging action na lang natin na normal at maluwag sa puso natin yung pagbibigay. Amen po. Basahin ko lang din po sa Matthew 6:20. Ayan, store up for yourselves treasures in heaven, for where your treasure is, your heart will also be. So, kung nasan po yung treasure natin, nandoon yung puso natin. Amen po. So, yan. Kung ang puso po natin ay grateful, able tayo magbigay ng walang doubt, walang pag-aalinlangan, di natin isipin na magkukulang tayo bukas. So, pag nagbigay po tayo ngayon, maniwala tayo na itong buong linggo natin na to ay pagpapalain po ng Panginoon. Amen. Wala pong magugutom. Amen po ba? So, yan, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na patuloy mo itinatanim sa puso ng bawat isa. Lord, sa mga oras na ito ng pagbibigay, alam namin, Panginoon, Lord God, na marami kang mighty things na gagawin, Panginoon, oh God. Lord, we trust in you. Lord, in this season, Panginoon, ang kami ay na-challenge. Alam namin, Panginoon, oh God, na ikaw ang patuloy na magpo-provide, ikaw ang patuloy na sasama sa bawat isa. Lord, we acknowledge your presence sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa aming trabaho, sa workplaces, sa bahay, sa studies, Panginoon, ng bawat isa. Lord, alam namin na ikaw ay naroon, Panginoon. Lord, maraming salamat. Ang aming mga ibibigay sa iyo ngayon na tithes and offering, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain ng buhay ng bawat isa. Lord, ito ay maging kaluguran sa iyong harapan. Hallelujah. Salamat, Panginoon. In the name of Jesus. Amen. Ipag-pray natin ang mga may birthday na February. Sino nag-birthday na February? Taas ang kamay. February. So, maging nasa online, kung kayo ay birthday ni February, kasama kayo sa prayer. At after the service, magpaiwan lang po yung mga pastor, mga ministry head. Mayroon lang po short meeting with regard to our coming anniversary. So, kanina nag-meeting po kami na per service. So, yung po mga pastor, area pastor, community pastor, then ministry head, please remain after this. Okay, tayo pito mayo. Tinatawag ako po yung nag-birthday ng February, Ate Beverly. Happy birthday sa'yo. Lahat na nasa online, okay, stretch po natin ating kamay kay Ate Beverly bilang representative ng February celebrant na kanilang birthday. Lord God, maraming salamat. Truly, your faithfulness through all generation. Pinagpala mo siya kasama ng kanyang anak at apo. Salamat dakilang Diyos sa kanyang karawan at sa lahat na nag-celebrate ng February's birthday, O God. Continue to bless them. Long satisfied life, good health, in the name of Jesus. More favorable years. Lot favor, O God, upon favor. Maranasan nila. Maging ang kanilang pamilya. Maraming salamat at kami po'y nakikigalak at binabati namin sila na magigayang karawan sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday! Happy birthday lahat ng February. God bless you all. Okay, with this prayer. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa aming second service, sa aming pag-uwi. Ingatan mo kami. Sumami ng pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapala ng Diyos Anak, at ang pag-ipisan ng Santong Espiritu'y sumaamin, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all. So lahat ng pastor,